Nalaman na nga ni Cooler, ang kapatid ni Frieza, na napatay ang kanyang kapatid ni Goku, na isang Saiyan. Dahil dito, nagpa siyang mag-ensayo ng isang taon, at pagkatapos ay pumunta sa planet Earth habang si Goku ay nasa planetang Yagrid. Lumipas ang 1.5 taon at dumating na si Cooler sa Earth. Sinimulan niyang hanapin si Goku at nagpa siyang patayin ito. Dumating ang mga Z-Fighters para pigilan si Cooler ngunit silang lahat ay tinalo niya sa isang iglap. Tinanong niya si Krillin, sabihin mo sakin, kalbo. Saan ko makikita ang Saiyan na si Goku? Sumagot si Krillin ng hindi niya alam, at sinubukan niyang sipain si Cooler ngunit hindi ito nasaktan. Kaya pinatamaan siya ni Cooler ng isang suntok, at tinanong naman niya si Piccolo, alam mo ba kung nasaan siya? Sumagot si Piccolo na wala si Goku dito, ngunit handa siyang lumaban at ipadala si Cooler pabalik sa kanyang pinanggalingan. Kaya nagumpisa ang laban nila ni Piccolo. Habang nangyayari ito, natapos na ni Goku ang kanyang ensayo kasama si Vegeta, at sila ay bumalik sa Earth gamit ang instant transmission. Nadama ni Goku ang isang malakas na enerhiya kasama si Vegeta, at nakita nila na si Cooler pala ito. Nakita sila ni Cooler at tinanong, may iba pa palang Saiyan dito, sino sa inyo si Goku? Sumagot si Goku, ako yon. Anong ginagawa mo sa aking planeta? Sagot ni Cooler, papatayin kita dahil sa pagpatay mo sa aking ama at sa aking kapatid. Nagulat si Goku at sinabi, yung kapatid mong kalbo. Ikaw pala si Cooler. Tumugon si Cooler, oo, at ikaw ang pumatay kay Frieza, ang kapatid ko. Sa kasamaang palad, nagkamali ka ng pinatay kaya yari ka sakin. Natawa si Goku at sinabing mas malakas na siya ngayon kumpara noong nakipaglaban siya kay Frieza. Agad na nag-transform si Cooler sa kanyang gintong anyo. Nakita ng lahat ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan kasama na si Goku. Agad na sumugod si Cooler at sinimulang atakihin si Goku. Kaya agad na sumigaw, at nag-transform si Goku sa kanyang Super Saiyan Blue. Sinuntok niya si Cooler sa mukha at nagpatuloy ang kanilang laban. Tumilapon si Cooler ngunit bago siya makatama ng kanyang suntok, namangha si Cooler sa kapangyarihan ni Goku at sinabi, hindi na masama, Saiyan. Nakikita ko kung bakit natalo si Frieza at ang aming ama sa isang tulad mo. Talagang kakaiba ka, at nakikita ko kung bakit problema ka sa aming pamilya. Kaya sinabi ni Goku na kung pinahahalagahan ni Cooler ang kanilang lahi, maaari na siyang umalis sa planeta at huwag nang bumalik. Dahil kung hindi, mamamatay siya. Kaya nagbanta si Cooler na papatayin na niya si Goku. Sinabi ni Goku na pareho sila ng sinabi ni Frieza sa kanya, at nakakatawa ito dahil hindi siya gaanong nahirapan sa kanilang pamilya. Agad na nagpakawala si Cooler ng malakas na kapangyarihan at nag-transform sa kanyang itim na anyo, at sinabi niya na, dito ka na mamamatay Goku. Alam ni Goku kung gaano kadelikado ang itim na anyo ng lahi ni Frieza, kaya mabilis siyang gumamit ng Kaioken x25. Sinabi ni Goku na tinalo niya si Frieza sa anyong ito, at gagawin niya rin ito laban kay Cooler. Nagumpisa ang kanilang laban. Napansin ni Goku na mas malakas si Cooler kumpara kay Frieza sa itim na anyo, at kaya niyang makipagsabayan sa Super Saiyan Blue Kaioken x25. Nagpakawala si Goku ng isang malakas na Kamehameha Wave at itinutok ito kay Cooler, ngunit madali itong naiwasan ni Cooler. Naghanda naman si Cooler ng Nova Blast at binato kay Goku, ngunit naiwasan din ito ni Goku. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng mga atake. Ngumiti si Cooler at sinabi, hindi na masama, Saiyan. Kahit na may ganito akong kapangyarihan, nakakasabay ka pa rin sa akin. Nakakainis talaga yon. Sagot naman ni Goku, pareho lang tayo ng nararamdaman, ako ay naiinis naman sa iyong lahi. Para kayong mga langaw, sobra kayong nakakairita. Ganun ba? Ngayon ipapakita ko sa iyo ang itinatago kong lakas. Sige, ipakita mo kung totoo yan dahil nagpipigil pa ako. Pinalakas ni Goku ang kanyang ki at dali-daling lumapit kay Cooler, pinatamaan niya ito sa tiyan at sinipa sa mukha, at saka in-uppercut. Sinubukan ni Cooler na umiwas ngunit napansin niyang pinataas pa ni Goku ang kanyang kapangyarihan. Hindi pa pala ginamit ni Goku ang kanyang Kaioken ng sagad, nagpipigil pa pala siya. Nagpa siya si Goku na ilabas na ang lahat ng kanyang lakas at sinimulan niyang bugbugin si Cooler. Nakita ni Cooler na tumaas ng husto ang kapangyarihan ni Goku at ngumiti siya sabay sabi, nakakabilib ka, Saiyan.
Ngunit hindi tulad ng aking walang kwentang kapatid, natuklasan ko ang isa pang anyo na higit pa rito na nagpapalakas sa akin ng husto. Masdan mo, ang tunay kong kapangyarihan. Nag-transform si Cooler sa kanyang ikalimang anyo, at ginamit pa rin niya ang itim na anyo bilang suporta pa rin sa kanya. Lumagpas ang kanyang antas ng kapangyarihan sa limitasyon habang tinitingnan niya si Goku at sinabi, "Dito ka na mamamatay, Saiyan." Bago pa man makareact si Goku, sinuntok siya ni Cooler sa tiyan na nagpahingal sa kanya, at saka siya binigwasan hanggang sa tumilapon si Goku sa kabilang dulo ng mundo. Nakabangon si Goku ngunit nakita niyang handa na ulit na sumugod si Cooler, at sinabi nito, "Ano, Saiyan? Ubos na ba ang lakas mo?" Pinatindi ni Goku ang kanyang Kaioken, at sinubukang bugbugin si Cooler ngunit hindi ito masyadong naging epektibo. Muli siyang sinuntok ni Cooler at bumagsak siya sa lupa. Nakita ni Goku na pinalakas ni Cooler ang isang malakas na Nova Blast at sinabi, "Oras na para patayin kita at ang kasumpa-sumpang planetang ito. Mamamatay ka na." Nagpakawala si Cooler ng kanyang atake diretso kay Goku. Agad na tumayo si Goku at nakita niyang papalapit na sa kanya ang pagsabog. Bago pa man mangyari ang anuman, sumigaw si Goku. Itinaas ni Goku ang kanyang Super Saiyan Blue sa susunod na antas, at nag-transform siya sa Super Saiyan Blue 2. Ito ang Super Saiyan Blue 2 ni Goku. Nagulat si Cooler sa pagbabagong ito ng kapangyarihan ni Goku at nagmukhang nabahala siya sabay sabi, "Ano yan? Anong uri ng anyo yan? Ano ang magagawa niyan? Ang anyong ito ay higit pa sa Super Saiyan Blue, o pwede mo ring tawaging Super Saiyan Blue 2, Cooler." Naguluhan si Cooler ngunit hindi siya natakot at agad na sumugod kay Goku, upang atakihin siya ngunit sa pagkakataong ito, naiwasan ito ni Goku at sinundan niya ng sipa na tumama sa mukha ni Cooler at nagpalipad sa kanya. Lumapit si Goku kay Cooler at hinawakan siya sa leeg sabay sabi, "Anong nangyari sa'yo? Tapos ka na ba? Akala ko may natitira pang lakas sa iyo, Cooler. Imposibleng naging ganito ka, kalakas. Dahil ako ang definition ng lakas. Wala kang kwenta, isa ka lang unggoy." Sinubukan ni Cooler na patamaan si Goku ng lahat ng kanyang lakas, ngunit naiwasan lahat ito ni Goku at sinuntok niya si Cooler sa mukha, at mula doon ay pinalakas niya ang isang Kamehame Wave at itinutok ito kay Cooler. Subalit, sinubukan ni Cooler na umiwas ngunit labis ito para sa kanya, na hindi niya kayang tanggapin, at tuluyan na siyang tinamaan hanggang sa siya ay mamatay na. Ang kapangyarihan ni Goku bilang Super Saiyan Blue 2, ay napatunayang mas malakas kaysa sa ikalimang itim na anyo ni Cooler, dahil nagawa niyang patayin ito. Ngunit mula doon, nakita ni Goku na dumating si Vokado, at nagsabi, "Goku, kailangan nating mag-usap, kamusta ka Vokado? Mabuti naman ako at namangha ako na nalampasan mo na ang Super Saiyan Blue, ngunit kailangan mong hindi patayin ang iyong mga kaaway, at sa halip ay makuha sila sa iyong panig, dahil kailangan natin ang kanilang tulong para sa paparating na digmaan. Huwag mong kalimutan ang iyong misyon. Kailangan mong manalo sa digmaang ito. Dahil hindi na kita maibabalik tulad ng dati. Pasensya na Vokado, tama ka. Hindi ko naisip yon habang lumalaban ako. Ang nakita ko lang ay sinusubukan nila akong patayin kaya kailangan kong patayin sila, ngunit sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para makuha sila sa aking panig. Sa ganitong paraan, mayroon na tayong plano. Natutuwa ako na naiintindihan mo Goku, at magkita tayo ulit, paalam." Umalis na si Vokado mula doon, naguluhan si Vegeta kung sino siya, at hindi niya narinig ang kahit isang salita na sinabi ni Vokado kay Goku, at lumapit na si Goku kay Vegeta at sinabi, "Vegeta, handa ka na bang lumakas?" "Oo, pero sino yun? Sasabihin ko sa iyo mamaya, dahil ngayon kailangan nating pumunta kay Whis, dahil siya ang magsasanay sa atin." "Sino si Whis?" "Siya ay isang anghel.